Sa puntong ito, alamin natin ang update sa epekto ng lindol sa Mindanao. Makakausap po natin ang tagapagsalita ng Office of Civil Defense na si Junie Castillo. Magandang hapon po sa inyo, Sir Junie. Magandang hapon, Ruth. Magandang hapon sa ating mga tagapanood. Ilan na po ba ang kumpirmado or na-validate nyo po na namatay, mga sugatan at missing pa po? Sa ngayon, Ruth, ang ating pong natanggap po ng mga ulat. No? Again, this is for validation and verification ng ating management of the dead and then missing cluster. Meron pong 15. As we speak, no, 15 na mga hindi po nakaligtas. Ito po ay nanggagaling na ulat from Region 12 sa SOC Sergeant. Ganun din po sa Region 11 sa Davao Region. Meron naman pong 137 or rather that's 134 na naiulat po na injured at meron pa pong 7 nawawala. Again, Ruth, ito po ay initial na datos, no, base dun sa mga paunang reports na natanggap natin. Kasi 'di ba po, usually talagang mabusisi yung inyong validation dun sa mga LGU. Pero ito po ba ay marami na po bang pumapasok na reports from different provinces or local government units o yung iba baka isolated pa rin po or walang form of communication? Sa ngayon, Ruth, so far, itong ating mga rehiyon kasi ang direkta nating kausap no, from the national ay nakakausap pa naman natin ito and then sila naman po ang kumukuha no, doon sa ating mga provincial DRRM councils and offices. So far, Ruth, no, wala pa naman tayong nauulat na hindi makontak ng mga DRRMOs. Bagamat karamihan sa mga tauhan nila ay nandun po no, on the ground para kunin po itong mga datos at mga initial damage nga po nito. No? So as we speak and as we go with the day, no, ay makukuha natin, hopefully we get the entire picture po, no, nitong damage nitong lindol. Yung sinasabi niyo po na 7 missing as of now po ba may mga malalaki po bang ongoing halimbawa na rescue or na rescue operations? Sa ngayon, Ruth, meron kasi tayong tinitingnan doon na naiulat na landslide no sa Sarangani. So isa 'yon sa tinitingnan ano for the search and rescue. Ganun din doon sa iba pang mga lugar no dahil may mga gusali na naiulat din nga po no na may mga damage no. So ito pong mga search, rescue and retrieval natin ay pinamumunuan naman po ito no ng Bureau of Fire Protection. Ito yung directly nating kausap. And then kasama rin po syempre no yung mga lokal na mga DRRM offices and rescuers natin doon. Sa national government naman po no naghahanda na rin yung Armed Forces of the Philippines no yung 525th Engineering Brigade para tumulong din po dito sa isasagawang search and rescue and retrieval. Mhm. Sir, may datos din po ba kayo doon sa mga inilikas lalo na po kanina doon sa mga coastal areas kasi nagkaroon po ng tsunami alert? Sa ngayon, Ruth, meron tayong naiulat na preemptively evacuated. No? Ito ay umabot sa halos po 10,000 mga pamilya. And then meron din pong naiulat ano, na evacuation center no? Which I believe houses around 100 plus families. No? But as we speak, no, we're getting that information kasi from the ground. So tinitingnan natin, initial pa lang itong datos. At tama Ruth, ano, may mga kababayan tayo na inabisuhan kasi na pumunta doon sa mas mataas na lugar dahil nga po mayroong tsunami alert na nanggagaling po sa DOST FIVOX. So hanggat wala pong abiso ang DOST FIVOX na pwede nang bumalik doon sa mga lugar na yon, naabisuhan po natin yung mga kababayan na huwag munang babalik doon sa mas mababang lugar. Kasi parang kailangan i-assess po muna at bukod po diyan, hindi rin maaalis dun sa mga kababayan natin kasi halimbawa kanina mahigit 100 na po yung aftershocks, no? Yung iba diyan baka gustong nasa outdoors lang din po sila. May mga nagparating na po ba na mga LGU halimbawa na dahil sa dami ng evacuees or nakikita nin even the hospitals, no? Naghingi po ng tulong or any form of assistance? Opo, ang nangyayari po kasi kapag ganito nga po, ano, we expect aftershocks kaya mahirap pa po no, na bumalik dun sa mga gusali or kahit yung mga kababayan natin ay mahirapan pa pong bumalik dun sa kanilang mga bahay no, dahil tuloy-tuloy na nangyayari. In fact, we're recording around 183 aftershocks, Ruth, no, as of this afternoon. Kaya po yung mga, usually po ito, may mga tents no, nasa open areas, doon ini-evacuate yung ating mga kababayan para nga po makaiwas no, kung sakali man na magkaroon pa ng mga aftershocks at hanggat wala pong structural integrity assessment dun sa mga gusali or dun sa mga lugar man po ano kung saan sila nakatira at or
pumapasok, no, hangga't wala po itong abiso from our safety officers, from our engineers, from our rescuers or DRRM workers, ay inaabisuhan po, no, na maging maingat po dun sa kung babalik man sa mga kabahayan. Sir Junie, yung monitoring nyo naman po or assessment initial no sa damages and then yung supply po ng kuryente, pero at least itong communication no, yung halimbawa yung reporter po namin na nasa Mindanao, maayos naman po yung linya doon. Tama Ruth, meron pa naman tayong mga linya ng komunikasyon doon, no? At saka active na rin kasi yung emergency telecommunications cluster para nga po dito sa pag-put up, no, nung mga kakailanganing linya ng komunikasyon. Pero doon po sa mga linya ng kuryente, kanina po may mga areas na po, no? There are 9 areas that were reported na wala pong linya ng kuryente. Ito naman po syempre, no, kasama din kasi diyan yung agad po, no, na sina-shutdown dahil nga po may mga bumagsak po ng mga linya ng kuryente, no? So para po maiwasan ang karagdagang aksidente. Mhm. Yung damages po, sir. Opo, yung damages naman Ruth, no, we don't have that picture yet, no. Kasalukuyan isinasagawa ng iba't ibang ahensya, both regional, national and local government agencies, yung rapid damage and needs assessment. So wala pa po tayong datos noon. So as soon as we have that po, ano, may isasabay namin sa ulat namin yun sa inyo. Nakita ko lang din po, sir, nagdeklara po ang NDRRMC under OCD ng red alert. What does that mean? Opo, kapag ganito pong red alert status, ibig pong sabihin, lahat ng ahensya na may kinalaman sa pagresponde, no, dito sa klaseng insidente nito, ibig sabihin po ay naka-standby na o saka dito rin po sa amin, no, ay naka-duty na rin po 24/7 yung iba't ibang ahensyang kasama doon sa National Interagency Coordinating Cell. So kasama po dyan yung iba't ibang response clusters like DSWD, DOH, DPWH, no, at iba't ibang ahensya pa po, no. So nandito nagsasama-sama para mas mabilis po yung koordinasyon at saka yung pagresponde po. Huli na lang po yung paalala nyo pa rin po doon sa ating mga kapatid dyan sa Mindanao dahil nga po mukhang sinabi na rin po ng PHIVOLCS, posible pa po magkaroon ng mga aftershocks. Tama po sa ating po mga kababayan, mag-ingat pa rin po tayo, no, maging alerto, makinig po sa abiso ng ating mga lokal na otoridad at tama po mga impormasyon, ano, kung anong kakailanganin. And then syempre po, kanya-kanya din po, no, dapat po alam natin, no, accounted natin yung ating mga kasamahan sa bahay. And then alam din po natin, titingnan natin yung ating mga struktura, no, yung mga bahay. Siguraduhin po, no, kung may hihingan kayo ng tulong ng mga eksperto para po makita yung integridad ng inyong mga struktura, gawin po yun, ano. Yung mga nando naman po dun sa mabababang lugar, lalo na po yung mga nasa baybayin po, ano, hangga't walang abiso ang lokal na otoridad na pwede na kayong bumalik, ay wag po munang babalik. Maraming pong salamat sa inyong panahon si OCD spokesperson Junie Castillo. Mga kapatid, Ruth Cabalco, para sa mabilis na pasada ng mga balitang dapat niyong malaman, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.